Cellphone, laptop, motor, kotse. Lahat na benta ko dahil sa pagsusugal. 1 milyong mahigit ang nawala sa akin sa loob lang ng 1 taon. Nabaon ako sa utang, nawalan ng trabaho at ng mga kaibigan. At ang pinakamalala, pati pang ospital ng nanay ko na ipatalo ko. Sa dami ng beses kong tinangkang huminto, finally, masasabi ko ngayon na masaya ako dahil nakawala na ako sa sumpang ito. Mag-iisang taon nga akong hindi nagsusugal. Ngayon ay pinagsisikapan kong bumawi sa lahat. Binabayaran ko unti-unti ang lahat ng aking mga nautang. Alam kong mahirap huminto. Kung iniisip mong imposibleng tumigil, pareho tayo dati. Pero may natuklasan akong mga paraan na talagang gumana. Yun mismo ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Simulan na natin. Kilalanin ang trigger. Noong lulong pa ako sa pagsusugal, ilang beses kong sinubukan tumigil. Madaming beses din akong bumalik sa pagsusugal. Pero nung sinimulan kong isulat ang mga tingin ko na nagtitrigger sa akin para maglaro, unti-unti ko na itong naiiwasan. Example ng trigger. Una, kalasingan. Kapag nalalasing ako, sa hindi malamang dahilan, nangangati ako magsugal. Tinigilan ko ang casual na pag-iinom. Umiinom na lang ako kapag may family events at dahil doon, nawala yung pangangati ko sa pagsusugal kapag nalalasing. Pangalawa, kapag kasama ko ang mga tropa na mahilig magsugal. Kapag magkakasama kami at nag-uusap ng tungkol sa sugal, hindi ko mapigilan ang sarili ko na magsugal ulit. Tinigilan ko din muna ang pakikipagbanding sa mga tropa kong sugarol. Lumayo muna ako sa kanila ng ilang buwan at dahil doon ay naiwasan ko ang tukso. Pag alam mo na ang rason kung bakit ka natitrigger magsugal, ito na ang first step para mahinto ito. Iwasan ang bawi mindset. Madami sa atin mas nalululong dahil iniisip natin na bumawi. Pero kahit makabawi na tayo, ay hindi pa rin tayo titigil sa pagsusugal kasi nga nananalo. At ito ang toxic cycle na ginagamit nila para ma-addict tayo sa paglalaro. Ang second step ay acceptance. Tinanggap ko sa sarili ko na lahat ng nawala sa akin ay kasalanan ko. Tinanggap ko na hindi ko na ito mababawi. Kapag nawala na sa isip mo yung pagbawi, hindi ka na mangangati magsugal ulit. Replacement habits. Ito ang third step. Hindi sapat na tumigil sa pagsusugal dahil kapag dumating ang oras na gugustuhin mong magsugal, ay mapapalaro ka lang ulit. Dahil nasa rutina natin ang pagsusugal, kailangan natin itong palitan ng ibang activity. Ang sa akin ay nagsimula akong magbasa ng libro at mag-gym. Hindi ako nagbabasa ng libro at bihira din akong mag-exercise noon. Pero ngayon ay na-enjoy ko sila parehas. Sa totoo lang, bumili na ako ng pangatlong libro na babasahin dahil na-enjoy ko din talaga ng di inaasahan. Ang sikreto ay kapag maiisipan mong magsugal, gagawin mo lang yung activity na pinalit mo sa pagsusugal na routine. Kailangan ng utak natin ng dopamine boost at ito ang paraan upang tuluyan na natin itong maiwasan. Kapag naiisip kong magsugal, nagbabasa ako ng ilang pages ng libro. Kapag naiisip kong magsugal, nagpo-push-ups ako at naglalakad-lakad sa labas. Sa pagdaan ng panahon, hindi ko na naiisip magsugal. Ang naiisip ko na ay magbasa ng libro at mag-exercise. Dahil ito na ang routine na nakasanayan ng katawang ko. Ang resulta? Mag-iisang taon na akong hindi nagsusugal. At mas naramdaman ko din na mas naging healthy ang mental health at pangangatawan ko. Nasa kalahating milyon pa yung mga utang na dapat kong bayaran. Pero masaya ako dahil nakahanap ako ng paraan para ihinto ang pagsusugal at magsimula ulit. Kung naririnig mo to ngayon, gusto kong malaman mo na kaya mo din. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Sinira ng pagsusugal ang buhay ko. Huwag mong hayaan na sirain din ng sugal ang buhay mo. Kung may natutunan ka, i-like mo lang ang video at mag-subscribe. Malaking tulong na yan para sa maliit na channel na katulad ko. Maglalabas ako ng video every week, kaya samahan niyo ako sa YouTube journey ko. Salamat!